Nakakapagod tong lipat-lipat na ito, guys. Marami pa kaming hakutin. At yung senior natutulog, hindi na namin yan inaasahan, guys. Yung asawa ko dahil madaling mahapo yan eh. At ito namang kaibigan ko, ayan, nagre-relax din siya. Pero marami na kaming nahakot. Ayan. Ang frigidaire na lang ang laman dyan. Pero kahapon, punong-puno na yung kotse ko sa hakot. Pero itong araw na ito, guys, ipapadala ko na sa asawa ko itong laman ng ref at hindi rin niya ito maubos. Pilian ko lang na kung anong mailagay na doon sa saka dito. Kaya marami pa talaga kaming gagawin dito. At kami lang talaga ng anak ko ang nag-fight nito. So, 4 hours na ako ditong naglilinis dito. Tinambak ko muna dito at yung mga boxes pinaglalagay ko sa likod ng kotse ng aking asawa. Pero dito yung kotse niya puno na at sinave ko lang yan dyan para yung galing sa rep. Pero dito talaga, guys, pinuno ko na talaga yan. Ayan. At itong mga boxes papadala ko doon sa bahay. Galing yan dito para madala na rin ng movers kasi ito yung pinaglagyan ng mga spices, mga pagkain na galing sa bahay 3 months ago. So wala pang laman yung kotse ko, pero yun ang isasaksak ko dito. Ayan, wala pang laman yan. Sa trunk, konti na lang. Ang nagdala nito, guys, yun din ang movers, nagmo-move ng aming furniture, nilagay nila sa storage. So, ibang kumpanya yun. Dinala niya ito dito, tapos, kasi medyo 20 minutes, 19 minutes nito galing sa bahay eh. So, nung 3 days ago, bumalik sila dahil naka-schedule sila na alisin na yung, ibalik yung mga gamit like mga cabinet, mga bed, at babalik sila bukas para i-assemble na at meron pang mga maliliit na bagay na naka-boxes pa ang dadalhin nila like, ayun nga, wala pa kaming lamisa. Pero kailangan na talaga nilang ma-assemble yun dahil bukas darating naman yung movers dito na magkuha nito. So sabay-sabay sila, guys, na inaano ng anak ko saka may deadline kasi kami dito eh. Kailangan pizza 5 or pizza 3 in 2 days makaalis na kami dito at meron ng bagong uupa dito. So, kami na lang ang, sabi ko sa anak ko, wag mo nang papuntahin doon yung movers na nag-impake doon sa mga gamit namin doon at pupunta dito para hindi na mabala. Kasi guys, masyadong makupad. So, bayad yun ng insurance. Ang kupad-kupad talaga. So, inaabot sila ng 4 days. Inaabot ng 3 days. Yung pabalik-balik. Friday, lang sila nagtrabaho. Dumating ng alas 10. At, excuse me. At umalis ng alas 2. So, sandali lang yun, di ba? Ibinagsak na nila yung medyo malalaki, kaya
kami ng anak ko nandoon. Pumunta ako doon, nagdala ng mga abubot namin. At make sure na maalis namin yung mga abubot sa mga boxes kasi daing ang abubot. Kahit konti lang ang laman, nilalagay nila sa box eh. Kaya ang dami namin box. Kailangan nilang madala pabalik or else matatambakan kami ng boxes. Yung mga nagdala pala nito ng furniture guys, covered din yung insurance sa kanila ito, kaya kailangan medyo mabilis sila guys. Dalawang may kaidara na, pero talagang ang bilis-bilis nila, hindi katulad yung mga workers na nagtrabaho sa bahay na ang kukupad talaga. Pero yung plumbers, yung stako na galing sa bulsa namin ang pangbayad dahil hindi ko nubira ng insurance, mabibilis sila ay syempre galing sa bulsa namin yun, kaya talagang bilisan nila, di ba? At maayos naman happy naman kami sa kanilang work. Ito lang talagang movers ng ibang kumpanya, except ditong nagdala dito ha, iba itong kumpanya na ito eh. Ang bibilis nila, pati yung bid sa itaas talagang nakalatag na, pati yung may may pillowcase na, pati yung kumot sa nakalatag na talaga. Akala mo nasa hotel ka na nakaready na, pati TV. So bukas wala na kaming higaan, wala na kaming TV. Ito sa kanila ito guys, wala na kaming sopa. Kaya ang mangyayari, hiwalay kami ng anak ko, nandito ako mag-assist at mag-keep up kung anong kailangan nilang makuha kagad. At yung anak ko naman doon sa kabila. So kami lang talaga ng anak ko ang nag-aano dito guys. Nagbisihan talaga. At si Charlie, kung saan siya sasama, ito iniwan dito dahil nandito ako. Mga bukas siguro dalhin ito mamaya ng anak ko dahil may tao na naman dito. Maliit lang yung yard nila guys eh, na hindi siya pwede doon magtambay katulad doon sa bahay na makaikot-ikot siya, pwede siya doon magtambay. Dito baka mag-ingay siya, unless kung kasama ako doon mag-busy din ako bukas. At ito ang update dito guys. At hindi ko ma-miss ang mga na yan, pangalan, mga cabinet na yan, dahil ginagamitan ko talaga kahit isang lang. Yung first lang niya guys, ito talaga naghihirap na ako eh. At ang kanilang pantry naman guys, hindi ko rin pwede doon ilagay yung mga grocery namin dahil pareho kami ng anak ko na aakit talaga doon. Kaya dito namin nilagay guys, sa ilalim ito ng hagdanan. Dito namin nilagay yung mga dilata namin. Yan. Kaya tuwing may kukunin kami dito, nauuntog kami kahit ba maliliit kaming lalo na pag nandoon. At aside from that, yun na nga pala ang reklamo ko sa yung hagdanan. Ang ganda lang talaga ng view guys, aaminin ko, ang ganda talaga ng view sa labas. Madaling araw, 5:30 in the morning or 5, may lumalangoy na dyan dahil nga malapit lang ito sa Olympics Training Center, so kaya siguro ganoon. May dyan, nagpa-practice mag-swim. At dito nila ako magtapos kasi ang haba na pala nito. Bye-bye!